Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, nabawing pera mula sa flood control scam umabot na sa 600 million pesos ayon sa DOJ. Tatlong lalaki nalunod sa irigasyon sa Nueva Ecija. 1,239 na PDL nakalaya na. Reintegration program pinalakas ng Bucor. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kabuuang 611 million pesos na cash at assets ang nabawi ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, ibinalik ang pondo ng mga state witness at naideposito na ito sa Bureau of the Treasury bilang bahagi ng pagbawi ng pera ng bayan. Kabilang sa mga nagbalik ng halaga sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagkakahalaga ng 290 million pesos, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagsauli ng 181 million pesos, dating DPWH Regional Director Gerard Opolencia na may 120 million pesos at kontraktor na si Sally Santos na nagbalik ng 20 million pesos. Ayon pa sa DOJ, target nilang mabawi ang kabuuang 1.5 billion pesos na ninakaw sa kaban ng bayan. Samantala, inalis na bilang respondent sina Alcantara at Santos matapos silang italagang state witnesses sa kaso. Patuloy pa rin ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa flood control projects sa Bulacan. Patay ang tatlong lalaki matapos umanong maligo sa isang irrigation canal sa barangay Naglabrahan, Gimba, Nueva Ecija nitong Lunes, Marso at 30. Kinilala ang mga biktima na sina Ruben Benavides, 31, Elmer Benavides, 47, magpinsan at kapwa residente ng lugar, at si Jomar Gobrin, 29, na mula naman sa Matnog, Sorsogon. Naganap ang insidente sa Kaseknan Irrigation Canal bandang alas 2 ng hapon na agad sinundan ng Water Search and Rescue Operation ng mga barangay responder, BFP at disaster response team ng Gimba at Muñoz. Narecover ang mga biktimang sina Ruben at Gobrin bandang alas 3 ng hapon at dinala sa Gimba District Hospital, ngunit idineklara silang dead on arrival. Pasado alas 5 ng hapon naman nang natagpuan ng mga residente ang bangkay ng isa pang biktima. Batay sa paunang investigasyon, posibleng nakainom umano ang mga biktima bago ang insidente. Pinalaya ng Bureau of Corrections o Bucor ang kabuuang 1,239 na persons deprived of liberty o PDL mula Pebrero 14 hanggang Marso 28 bilang bahagi ng pagpapatupad ng restorative justice at reintegration programs. Naganap ang culminating activity noong Marso 28, Sabado sa National Bilibid Prisons upang markahan ang pagbabalik ng mga pinalayang individual sa lipunan. Pinangunahan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang programa kasama ang Department of Justice na pinamumunuan ni Secretary Frederick Vida at binigyang diin ang kahalagahan ng pagbabago at responsableng pagbabalik sa komunidad. Hinikayat ang mga pinalaya na gamitin ang natutunang kasanayan upang magsimulang muli. Ayon sa Bucor, patuloy nitong palalakasin ang ugnayan sa mga ahensya upang matiyak ang sapat na suporta sa reintegration at maiwasan ang muling paglabag sa batas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.